Kumusta mga ka-graphics? Graphic design ideas na po pala ulit. Sa video po ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang selection tool ng Adobe Photoshop. Sana po ay mag-like at mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at pindutin na rin po ang notification bell for more graphics tutorials na para po sa inyo. Maraming salamat po. So mga ka-graphics, umpisa na tayo. Makikita natin si object selection tool dito sa banda po ito. I mean mga selection tool yan. So kung i-right click natin to, makikita natin si object selection tool, quick selection tool, saka si magic wand tool. Okay. So para mas maintindihan natin ng konti, umpisa natin kay object selection tool. Okay. So, left click nyo lang po object selection tool. Ayan, tapos mapapansin nyo po yung cursor natin na meron pong sign na katulad ng object selection tool. So, halimbawa gagamitin natin ang object selection tool. Punta po tayo rito sa kanto. Tapos long press po natin. Halimbawa, yung mouse, left click. Tapos i-drag po natin siya para po ay select na yung object na gusto natin i-select. Tapos sa release po, yan po habang nagre-reading siya, para bang binabasa niya kung yung siniselect niya. So maghintay lang tayo sa naging mga ka-graphics. By the way mga ka-graphics, itong selection tool din ng Adobe Photoshop ay napakahalaga kasi isa rin ito sa mga bagay na nakakatulong sa iyo, lalong-lalo na kung may siniselect ka kasi mayroon kang gustong nais gawin doon sa naselect mo. Halimbawa naman po ay gusto mo siyang kulayan o gusto mo siyang i-highlights, parang ganun. So magagamit siya yung mga selection tool. So ito po ang gamit ni object selection tool. So dinag lang po natin siya papunta rito, tapos nagre-reading na siya. Okay, so nakikita niyo po yung sign niya, yung dotted line. Yan po na select niya na po yung frame. Okay, so ulit po dito naman po tayo kay quick selection tool. Okay, quick selection tool naman tayo. Click po natin ang quick selection tool, left click, tapos punta po tayo sa select, tapos i-deselect natin mga ka-graphics para matanggal po itong selection natin sa gilid. Kaya para tanggal po. So ngayon nagagamitin lang po natin ay si quick selection tool. So i-try natin sa quick selection tool ha. Okay. Long press po, left click ng mouse, tapos i-drag natin siya. Ayan po. Ayan. So ganun din po ang resulta niya, no? Long press lang natin, tapos i-drag natin siya doon sa gusto nating i-select. Okay po. So halos magkatulad lang sila ng function, kaso lang makaiba lang sila ng parang application kung paano siya apply. Okay, so long press lang po dito ng simula, tapos long press nyo lang, tapos hanapin nyo po yung kanto na gusto nyo i-select. Halimbawa po ganun. So pagkatapos pupunta po tayo dito sa select, i-deselect po natin para mawala na naman yung mga selection sa tabi niya. Okay, ngayon po susubukan po natin si magic wand tool. Right click, hanapan natin si magic wand tool, ito, tapos i-click mo yan, left click. Ayan. So susubukan natin si magic wand tool. By the way mga ka-graphics, si magic wand tool
ay napakadali at simpleng gamitin lang talaga sa mga image na katulad nito. Hindi masyadong komplikado ang kanyang mga kulay. Kasi pagka makulay masyado ang image tapos gagamitan natin ng Magic Wand tool, hindi ganoon siya ka-accurate. Kasi kung anong kulay ng image na doon mo na i-click, kung yung mga kulay na yun lang ang kanyang isi-select. Okay? Pero sa sitwasyon na ganito, napakasimple at napakadali lang gamitin si Magic Wand tool sa mga ganitong klaseng selection. So, halimbawa, gamitin natin siya. Click mo lang siya. Pag, halimbawa, itong tolerance dito, pwede natin siyang palitan ng 15. Tapos, enter natin. Tapos, click natin dito left click lang po natin. Susubukan po natin. Ayan po. So, nakikita nyo po nung napindot natin siya, hindi masyado accurate yung kanyang selection kasi baka yung tolerance natin ay maliit lang. So, palitan po natin ng 25. Halimbawa, 25 tapos press enter po. Type nyo po sa keyboard 25 tapos press enter sa keyboard. Tapos punta po tayo sa select, i-deselect natin. Tapos punta tayo ulit dito, susubukan natin left click click na po natin. Ayun po. So nakita niyo po, isang click lang nagkaroon agad siya ng magandang resulta ng kanyang selection. Okay. Napakaganda. So halimbawa po, punta po tayo sa ibang image. Halimbawa dito po. Ayan po, halimbawa itong mula po. Kung gagamitan natin siya ng Object Selection Tool, halimbawa Object Selection Tool, remember po left click natin ang Object Selection Tool. Dito po kay Object Selection Tool tayo, click nyo po ito, left click. Susubukan natin sa bola. So long press po, left click, long press. Susubukan natin kung gagana ba siya sa bola. Ayan po. So nagre-reading po siya. Ayan, nagre-reading po siya. So hintayin lang po natin sandali para makita po natin ang resulta. Ayan po. So Object Selection Tool, napaganda po ang kanyang resulta kasi talagang makikita niyo po, ayan po, na talaga, napili niya talaga. Okay po. So dito naman po tayo subukan po natin ang Quick Selection Tool. Tapos deselect natin para mawala yung selection ng bola. Susubukan natin itong Quick Selection Tool. Right click, piliin ng Quick Selection Tool, left click. Ayan po. Pagdating po rito, i-drag po natin, susubukan natin i-drag doon sa gusto nating age na i-select. Halimbawa dito. Ayan po, dahan lang po long press nga po pala ang mouse nyo. Tapos dahan pong i-drag. Bakit tayo? Sadali lang po Laki natin. Subukan natin. Ayan po. Okay. So, deselect natin para malaman nyo kung paano ko ginawa. So, nangyari po is dito tayo sa i-click po natin itong positive na selection tool. Tapos, in-adjust po natin yung kanyang size. Tulad ito, yung sizes niya. Ayan.
Kasi yung sizes niya, yun ang ma-determine ng kanyang selection. Ayan po. So, i-click po natin ito, halimbawa. So, i-click po natin ito, halimbawa. Long press po. Left click, long press. Tapos, i-drag po natin ha. Ayan po. Doon sa area na gusto mong i-select. Halimbawa dito. Dahan-dahan lang po. Ayan po. Dahan-dahan lang po ang pagka-select. Yan po ang gamit ni selection tool, quick selection tool. Kung minsan, halimbawa po nito ay mayroon pong sobra. Nakasobra po siya. Punta lang po tayo dito sa minus po. Left click natin itong minus. Quick selection tool. Tapos dito tayo sa labas. Parang long press po. Tapos dahan-dahan po na i-move natin siya papasok. Ayan po. Ayan po. Kung minsan po, kung hindi nyo po masyado makita, pwede nyo pong gamitin ito po zoom tool. Left click mo siya. Tapos i-zoom mo siya. Ayan. Balik ulit dito kay quick selection tool. Left click. Pwede mo na siya adjust. Long press lang po ha. Long press tapos drag. Okay. So, yun po ang kaibahan ang gamit ni quick selection tool. So, balik tayo sa select. I-select po natin. Kaya susubukan po natin si Magic Wand tool. Okay. Susubukan po natin si Magic Wand tool ha. So, ang gawin mo lang ay i-click mo lang siya. Subukan natin na long press po. Click. Ayun. So, napapansin niyo po, nakakulayan niya lang. Yung kung saan mo siya na-click, kung anong kulay lang, yun nandun ang kokopyahin niya. Yung ba itong yellow. Ayan lang po. Ayan lang po ang kulay na kokopyahin niya. So, halimbawa po pindutin natin yung shift. Ayan lang. Ayan lang ang isi-select niya. So, medyo ano siya. Ayan. So, deselect natin ulit mga ka-graphics. Subukan natin ulit dito sa labas. Shift. Ayan. Ayan. Tapos, shift, long press, left click ha. Shift. So, kung i-alt natin siya, ma-minus siya. Ayan. So, katulad na sinabi ko kanina, ang nagpipili lang talaga ni Magic Wand tool ay mga bagay lang talaga na walang masyadong kulay o isang kulay lang. Halimbawa yung frame kanina. Halimbawa dito sa frame ay napakadali lang po ng piliin. Ayan niyo po. Select, i-deselect po natin. Tapos, click natin ito. O isang click lang talaga, kuhang-kuha niya. Pero pag dito naman po sa bola ay napakahirap. So, ang pinaka-the best pong gamitin sa mga selection na tulad nito, kung talagang bola lang talagang isi-select mo, ay pwede mo naman gamitin po si quick selection tool or si object selection tool. Okay po. So, napakadali lang po sana gamitin yung mga selection tool kaso may mga bagay na isi-select mo halimbawa ni Magic Wand tool na hindi siya compatible. Okay po. So sana po ay meron po kayo natutunan kahit konti lang sa ating simpleng tutorial. So hanggang dito na lang po mga ka-graphics at sana po ay may natutunan po kayo sa tutorial natin. Mag-practice lang po tayo at magpa-konti-konti at magiging expert din tayo kalaunan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nandoon sa itaas sa skills na mayroon tayo. Hanggang sa susunod na tutorial po, maraming salamat.